Siling habanero natin. Ayan. Tingnan nyo. Nakapag-harvest na po kami rito. Madami na po kaming na-harvest na bunga. Pero kung titingnan nyo, ang dami pa niyang bunga. Ayan. Ang daming bunga ng ating siling habanero. Ayan. So, ang kagandahan nito mga kagaya, sa ganitong puno lang, ang dami na nating ma-harvest. So, makikita nyo, oh, ang laki ng bunga niya. Ito po yung hinog niya. Kulay dilaw. Yan, kulay dilaw yung hinog nitong siling habanero natin. Pero yung ibibida ko ngayon ay yung ating tanim na isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So ang ibibida natin sa episode na to, hindi itong ating siling habanero. So na-upload ko na itong siling habanero sa inyo mga kagaya. Kung follower ko kayo o subscriber ko kayo, tsak napanood nyo na itong siling habanero natin. So ipapakita ko ulit sa inyo yung siling habanero natin. Ayan. Tingnan nyo. Nakapag-harvest na po kami rito. Madami na po kaming na-harvest na bunga. Pero kung titingnan nyo, ang dami pa niyang bunga. Ayan. Ang daming bunga ng ating siling habanero. Ayan. So, ang kagandahan nito mga kagaya, sa ganitong puno lang, ang dami na nating ma-harvest. So, makikita nyo, oh, ang laki ng bunga niya. Ito po yung hinog niya. Kulay dilaw. Ayan, kulay dilaw yung hinog nitong siling habanero natin. Pero yung ibibida ko ngayon ay yung ating tanim na bell pepper na nakatanim sa bote. Ito po yung bell pepper natin na nakatanim sa bote. Ayan. So, ipakita ko na rin sa inyo to nung saglit nung pinakita ko tong siling habanero. Ngayon, ito naman yung ating ibibida sa inyo. So, napaka simple lang magtanim. Ayan, kung makikita nyo, yung sa bote lang yung ginamit natin. Ayan, 7 liters po to na bote. Tapos yung ginamit nating pinaka-medium niya, yung pinagtatamnan natin, ay yung matabang lupa. Kaya kung nasabing matabang lupa, ito yung mga lupa dyan sa likod bahay namin. No, pag nagtanim ka, ang gaganda ng halaman. So kaya nasabi kong mataba siya. Tapos hinaluan ko ng used kukupit, yung mga ginagamit natin sa hydroponics natin. Hinalo ko yan. Yan, dito ko tinanim tong bell pepper natin. Tapos kung mapapansin nyo, kung ano tong nasa ibabaw natin, ayan, ito po yung mga balat ng saging. Ayan, balat ng saging po yan, yung nasa ibabaw niya. So, ito, napaka simple lang, wala kang gaanong gagastusin. Makakapagtanim po tayo mga kagaya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi po kadahilanan kung wala kayong lupang mapagtatamnan. Kahit sa bote, pwede po tayo magtanim. So, kung hindi natin kaya bumili ng ganito, yung ganito, kasi ito, magkano bang bili natin ito? 30 o 35? So, bibili kayo. Kung wala talagang pangbili, ito, pwede tayo mamulot sa basura o manghingi tayo sa mga gumagamit ng bumibili ng ganito na tubig. Tinatapon lang naman nila ito pagkatapos. So, pwede natin pakinabangan. Biruin nyo kung ito isang puno lang. Bilangin natin yung bunga niya, kung ilan. So titingnan nyo, itong pinakapuno, nag-split siya ng dalawa. So dalawang sanga. So yung dito sa isang sanga, ang bunga niya is 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung siguradong bunga na. Huwag na natin bilangin yung mga bulaklak dyan. So 5. Sa kabilang sanga naman, tingnan nyo kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 11 na bunga na dito sa isang puno pa lang.
Yan, isang puno pa lang. Imagine kung may tanim kang 10 bote. 10 bote nitong bell pepper. Tapos may bunga siyang tig sa 10. So, sa 10 pa lang, di may 100 na bell pepper ka na. Ayan, tingnan nyo kung nagtanong ako doon sa palengke, yung isang bunga ng bell pepper niya, nagkakalaga ng 30 to 40 pesos. So, kayo na po yung mag-compute. Sa tig sa 10 lang yung bunga ng kung magtanim kayo ng bell pepper. So, maliit na bagay, pero pwedeng pagkakitaan. Nag-i-enjoy ka pa sa pagtatanim, sariwa pa yung ma-harvest mong gulay, at alam mong safe kasi hindi mo gagamitan ng mga pesticide yan o mga pesticides kasi ikaw nga yung nagtatanim. So, healthy yung ma-harvest natin. At syempre, makakabawas sa gastusin natin kasi may sarili na tayong na-harvest. So, kung tatanungin nyo ako kung anong variety nito, ito ay galing kay kay Maring Jo. So, ito, yung buto nito is galing pa ng Hong Kong. So, nung tinanong namin siya, si Mare, kung anong variety ito, hindi niya rin alam. Basta sabi niya, magandang klase, kaya binigyan kami ng buto. So, galing sa kanya yung buto nito. So, hindi tayo gumastos sa buto, hindi tayo gumastos sa paglalagyan niya. Ginamitan lang natin ng coco peat. Then, yung pinangdidilig natin dito mga kagaya is yung tira-tira natin sa hydroponics. Kasi pag nag-harvest tayo, may mga natitira tayong nutrient solution, yun yung pinangdidilig natin dito. Tapos, hindi to araw-araw dinidiligan. Hayaan nyo lang pong basta basa na yung lupa niya, huwag nyong diligan ng diligan. So ako, ang dilig ko nito every other day. Pero pagka makulimlim, inaabot ng every 3 days na ako o saka na ako nagdidilig. So yun mga kagaya, sabi ko sa inyo ngayong 2026, i-encourage ko kayong magtanim. Magtanim sa hydroponics, magtanim sa aquaponics, magtanim sa mga bote. Meron po tayo dito sa Ning's Leafy Greens. So kung regular na sumusubaybay kayo sa aking ina-upload na video, so mapapanood nyo yung mga ina-upload ko mga kagaya. So sana ma-encourage kayong magtanim. Ito yung bida natin sa episode na to, ang ating bell pepper na nakatanim sa bote lamang. Yun lamang, maraming salamat mga kagaya, hanggang sa muli, happy farming!